pwede sana yung mga conveners just introduce yourself. Oo. Yes, yes, please. Thank you, Dr. Lorraine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Gapo Randy Usman. 1988, na-elected si Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City. Then ako, na-elected din Barangay Kagawad 1989. 6 years term yun kasi yung panahon na yun kung ano ang term niyon, 6 years yung mga barangay officials. Then gi-appoint naman ako ni Duterte yung 2001 na deputy mayors hanggang 2021. Almost 20 years ako nagiging deputy mayor sa Maranao Tribes. Kasalukuyan po ako ay tumakbo na governor sa Lanao del Sur dahil nakita namin ang kagandahan na papaano natin matutuloy yung ginawa ni Presidente Duterte yung panahon na siya ang presidente. Okay, ako po si Dr. Edwin Maniti, taga Angeles City at isang pastor. Ako po si Bertel de los Santos from Bulacan, regional organizer ng TAPS Coalition, Central Luzon. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan. Ako po si Placido Piloso po. Isa rin pong regional organizer ng Central Luzon. Ako po ay Tubong Bataan. So, maraming salamat, sirs. Pari po bang ikwento ninyo, would you like to proceed that way? Ikwento nyo muna, magbigay muna kayo ng statements ninyo kung ano yung nangyari. Kasi napakarami nating mga kababayan nandun na, may marami pang galing sa Mindanao. Gusto namin malaman yung katotohanan from the conveners themselves. Yun. To clarify po kung ano yung nangyari, since March ay nag-umpisa na po kami na magplano at maghanap ng venue para sa Maisog Rally or Defend the Flag Peace Rally dito po sa Central Luzon. Ang una po naming nakitang venue dahil historical significance ay ang Malolo City. Dahil dito po unang itinatag ang unang republika at ang pagbuo ng konstitusyon ng Pilipinas. Kaya nagsikap po kami makipag-ugnayan sa local government unit, city government of Malolos. Ganon din naman nakipag-coordinate po kami sa provincial capital para hiramin ang public place kagaya po ng Bulacan Sports Complex at ang Malolos City Convention Center. So, batay po sa Batas Pambansa 880 ay sinunod natin yung ano yung mga proseso, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Binalangkas po namin ng maayos, gabay ang aming mga lead convener para hindi po kami magkaroon ng lapses. So sinubukan po namin na magpa-schedule. Una po kami nagpa-schedule sa sports complex. Akala namin okay na. Pero nung naipencil na po, ilang araw lang binawi na ulit. Ganon din naman yung nangyari sa Malolos City. Mas marami pong beses kami nagpabalik-balik kasi ang setup, ibibigay sa amin yung schedule, bukas, iba na naman. Hanggang sa magkaroon ng mga conflict, umabot po kami ng April, wala pa rin na ibibigay na malinaw na schedule. So muli po binalikan namin yung Batas Pambansa 880, kung saan ang pagbibigay ng permit at hindi pagbibigay ng permit ay naging malinaw. Nakalagay po sa Section 4, kapag private property, hindi na po kailangan kumuha ng permit. Yun po yung malinaw sa Batas Pambansa 880. Kaya naman, una po kami nag-attempt ulit na manghiram ng isang industrial park, isang venue na private. Muli po ay nakipag-coordinate kami sa local government dahil ang nakalagay po doon, wala mang permit pero kailangan i-coordinate, ipaalam sa local government unit para ang seguridad at ang kaayusan ay masigurado po natin. So nangyari, okay, nakipag-coordinate po ulit kami sa even sa Provincial Police Office ng Bulacan dahil nga po dumadaan tayo sa tamang proseso. But it so happened after 4 days, binawi yung
approval nung unang industrial park na hiniram namin dahil ang nagpasya daw po ay ang board. So, hinayaan na lang po namin. Afterwards, nakakita po kami ng bagong venue. Isang maluwang na open field na again, private. At ito nga po yung Bustos, Bulacan. Doon po sa Bustos, Bulacan, direkta po namin nakausap yung relative or yung authorized representative nung may-ari. Kasi yung may-ari po mismo ay hindi na nakakaharap dahil gawa ng health conditions. So yung pong kausap namin ay siya mismo yung aming hinilingan sa pamamagitan po ng isang kasulatan na tinatawag naming authority to use the property. So pinirmahan po namin parehas yun. Tanda na kaming dalawa ay nagkasundo na pwede naming magamit yung lugar. So after po nun, dahil okay na, nakipag-coordinate na kami sa LGU dahil kailangan daw po na ipagpaalam. So nagpadala po kami ng sulat. Okay naman, wala naman pong comment ang local government dahil sabi nga nila, i-implement lang naman, walang problema. So, nagulat kami, meron pong pumunta doon sa bahay nung kinausap namin. Unidentified na 3 lalaki, naka-jacket, at hindi po pinakita yung ID. Sakay ng 2 SUV, at maliwanag yung sinabi po dun sa may-ari na wag nang ituloy ang Maisog Rally sa Bulacan. Kung gusto nyo ika sa ibang lugar, baka magaya kayo sa governor ng Davao del Norte at mayor ng Cebu City. Baka masuspindi ang governor ninyo at ang mayor ninyo. So siguro po, dahil nga private individual, natatakot siya na sa kanya ibaling yung sisi kung sakali pong mapag-initan ang LGU, binawi po niya ulit yung pagpapahiram. So, ang ginawa po namin, nung gabi din na yon, pinuntahan namin siya, pinakita po namin yung Batas Pambansa 880. Pinakita po namin yung mga memorandum circular galing sa DILG at yung mga decision, Supreme Court decision kung saan pinaliwanag namin, ito na po, may batayan na kapag private property, hindi kailangan ng permiso, ng permit. Hindi na kailangan mag-apply ng permit. Lumipas po yung mga araw, okay naman, smooth sailing naman, nagkaroon na rin ulit kami ng kasunduan na para ang mananagot ay ang organizer, pumirma ulit kami ng kasunduan. Doon sa kasunduan na yon ay lumalabas na siya ay rental na para mas maging binding yung usapan. So ibig sabihin, pumalog ulit kami sa kasunduang malinaw between 2 different parties, individual parties, intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government unit. So nagkasundo po kami doon. Hanggang sa dumating na naman yung time, tumatawag na naman itong may-ari po at sinasabi may tumawag daw sa kanya. Hinaharas siya na yung property na nila ang pagbabalingan. Yun po yung nangamba na naman siya. So sa amin, wala tayong dapat pangamba. Yun yung lagi na pinapaliwanag sa kanya. Pero pilit niyang ini-insist na mayroong nasa likod ng mga paghihigpit, ng mga pananakot, ng mga panghaharas sa kanila. Kaya ang ginawa po natin, pakipag-ugnayan ulit tayo sa LGU. Nilinaw natin na wala na pong dapat i-atras. Kaya dapat natin ituloy yung peace rally na ito. So nagpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang April 28, ngayon nga po yun. Ay bago mag-April 27, kahapon, April 27, nagulat po kami yung buong paligid ng property ay mayroong 10 tarpaulin na nakalagay private property, bawal gamitin. At may nakalagay pong pangalan doon na attorney. So nagtataka kami bakit biglang merong ganong announcement na tarpaulin na meron po kaming existing na kasunduan. So, ang iniisip namin, bakit paiba-iba? Nalaman namin, kinagabihan ng April 27, may pumunta na mga pulis para papirmahin yung may-ari. Written, type written na siya, or ibig sabihin, gawa na siya, ready-made na siya, na pirmahan yon na hindi siya pumapayag. So,
on that part, parang medyo nakakaramdam na talaga kami na may pressure, meron ng pagkilos na hindi naaayon sa batas. So, umaga po kanina, nag-uumpisa na kami mag-set up ng stage. Inaayos na rin po ng SMNI yung kanilang mga equipments. Bigla po dumating ngayon itong attorney Jose Cruz na kung may pagtabuyan po kami doon sa lugar ay nakita naman po sa social media kanina how he treated everybody on the field na in-expect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap. Sinabi namin, intayin lang po yung lawyer na kasama natin pero hindi na po naintay at gusto po paalisin agad kami dun sa property. So sinunod naman po natin dahil ayaw nga natin ng gulo. Ayaw natin na sa atin magsimula yung mag-trigger yung commotion. Kaya sinunod po na, nandun po si Bishop kanina, kami po. Hanggang sa inintay po namin yung time na mapapayag. Pero up to the last minute, nagulat kami. Mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto nyo i-demanda nyo na ng breach of contract. So meaning to say, siya mismo alam niya na yung client niya ay mayroong nilabag na kasunduan. So on that part, dapat siguro beforehand na pumaloob yung lawyer, sana nakipag-usap din muna sa conveners para hindi nagkaroon ng komosyon kanina doon na parang basta ka nagtataboy. Ang mga kapulisan, naintindihan po natin sila kasi wala naman po silang power na basta mag-eject doon, not unless merong court order. Pero ang ginamit lang pong basis ay yung letter na complaint na ibinigay sa PNP kung saan meron din pong discrepancy. Ikukwento po mamaya ng kasama kong organizer para mas maintindihan po natin yung naging pag-uusap, yung kasunduan. So ganun po, hanggang sa ma-cancel na nga yung event. Kaya nakakalungkot po dahil lahat po tayo gumastos na ng ating airfare sa sarili nating bulsa. Voluntaryo tayong nagsikap na magsama-sama para manindigan para sa bayan. Pero all of a sudden, dahil lang sa pag-abuso sa kapangyarihan, sa panggigipit, sa pangaharas, nawala po yung dignidad bilang isang pinuno ng bayan. Kaya ang sa amin po, kailangan natin ng hustisya. Kailangan nating ipakita sa taong bayan na nasa na yung pinuno, mga namumunong may political will, yung tumitingin sa batas.